Yang kamay na yan mga kabunyog ay kamay ni Bongo. Ha? Yan o. Nakaswero. Nakaswero. Kamay po yan ni Bongo. Ha? Pinapakita dyan na nasa ospital si Bongo. Ha? Kaya nung itong nakaraang mga araw, makita natin, naalala nyo yung naalala nyo yung picture nung mga senador ng minorya. Ito lang ang nandun, wala si Bato, wala si Bongo. Tapos ngayon naman, may picture si Bongo, siyang nag-post niyan. Kaya lang hindi niya na pinakita yung mukha niya, yung kamay niya lang. Pero kanya yan, kanyang post po yan mga kabunyo. So parang napapansin natin kung ano-ano yatang nangyayari dito sa mga tao ni Duterte, no? Si Bato nagtatago. Si Pulong magbabiyahe para mag-iskapo. 2 buwan hanggang Pebrero mawawalan si Pulong. Si Bongo naman nagkakasakit. Ano ba ito? Nagpa-practice na ba si Bongo na kapag lumabas ang arrest warrant sa kanya ay bigla magkakasakit? Parang nakakaano to. Kanya-kanya ng diskarte ang mga tao ni Duterte, ano? Si Roque, political asylum naman ang diskarte. Parang kung ano-ano nang ginagawang diskarte, ano? Kanya-kanya ng diskarte. Bahala na kayo. Kasi talagang iba-ibang problema ang kinakaharap nila. Si Harry Roque nandun na naman ngayon sa Austria. Nandun na naman sa Austria ngayon. Kasi pinaalis ng The Netherlands. Kumpirmado. Nandun na siya sa Austria. Tapos lalakarin niya doon yung kanyang bagong asylum sa application. Kasi hindi inaksyon na denied ng The Netherlands yung asylum application niya. Ngayon umaasa siya sa Austria. Kaya lang, nakita ko, nakarating na sa akin yung petisyon. Yung may pinipirmahang petisyon, yung mga kababayan natin sa Austria. Maalala natin na sa The Netherlands, si Joel Vega, isang Dutch Filipino. Sumulat siya sa Dutch government para i-oppose ang asylum application ni Roque, si Joel Vega. Pero dito sa Austria, nabasa ko yung petition ng mga kababayan natin. Ipipetisyon nila si Roque. Kukontrahin nila sa Dutch government ay sa Austrian government. Kaya yan mga kabunyog. Ito, si Pulong naman, di ba, magbabiyahe naman. Dinideny niya, hindi naman the world tour yung gagawin niya. Ano pa ba yun? 16 countries pupuntahan mo, 2 buwan. Tapos hindi mo sasabihin na hindi world tour yun. Ang lagay pala na yun, hindi pa world tour, ha? Pero alam naman natin ang dahilan nun. Bakit siya babiyahe ng matagal? Bakit siya mawawala ng matagal? Para hindi siya maimbestigahan ng ICI. Kasi pag naimbestigahan siya ng ICI, lalabas ang ebidensya, makakasuhan siya. Pag makasuhan siya, kulong siya. Yun ang malinaw dyan. Kaya, ang diskarte ni Pulong magbiyahe. Si Bongo naman, iba naman, nagkakasakit. Ano ba itong pagkakasakit niya? Totoo o bahagi na ng plano? Kung ano man ang pinaplano ni Bongo. Mga kabunyog, sa kanyang post yan, ito yung post niya. Sabi ni Bongo, ito yung post niya. Yan. Yan. Ito yung sinabi sa post niya. Health is wealth. Yun, sabi niya. Yan. Yan yung niya. Daily Tribune, yesterday, kahapon ito, December 14, health is wealth. Look, Senator Bongo calls in sick, sharing a photo of himself in a hospital bed in a Facebook post on Sunday, 14 December. He reminded Filipinos to always prioritize their health, noting that illness is a natural part of being human. Ito rin ang paulit-ulit na paalala ni Senator Bongo, pangalagaan ng ating kalusugan sapagkat ito ay katumbas ng buhay at kinabukasan ng bawat Pilipino hero. Kaya yung pinakita ko sa inyo mga kabunyog na picture, hindi po talagang siya yun. Yan yung post niya Kanyang post yan. Alagaan daw ang kalusugan. May sakit si Bongo, ano? Ano kayang pakulo niyan? Ano kayang pakulo niya ni Bongo? Kung ano-ano ng kumbaga ang kampo ng Duterte, kanya-kanya na silang diskarte. Bahala na kayo kung anong pwedeng gawin nyo. Kasi kanya-kanya silang problema. Si Sara nga, natataranta na ngayon doon sa isinampang plunder.
Alam niya na si Rimulya hindi siya sasantuin ni Ombudsman Boying Rimulya. Kaya natataranta na si Sara. Si Pulong Duterte naman, mag-iiska po, tatakasan ng investigasyon. 2 buwan, grabe, 2 buwan na mawawala. At 16 countries. At ang lagay niya, ang sabi niya, hindi pa world tour yan ha. Tapos si Bongo naman ngayon nagkakasakit. Si Duterte, kung ang drama naman ni Kaufman, si Duterte daw, unfit na para mag-stand sa trial. Hindi na daw alam kung bakit siya nandun, bakit siya nakakulong, pati daw yung mga pamilya, hindi na daw maalala. Sus, drama naman. Drama naman. Ha? Kung ano-ano. Yung mga ni Kibuloy, kasamahan niyang nakakulong, nagpipetition for bail sana. Yung isa, yung si Canada yung apelyido, denied. Denied yung petition for bail. Yan. Kaya wala na. Lahat sila ngayon, Pati yung mga, di ba panahon ni Duterte na mayagpag yung Pogo. O ngayon, yung mga ngayon, involved sa Pogo, may mga kaso. Si Alice Guo, si Cassandra Leong. Wala talagang lahat ng associated kay Duterte. Pati yung online sabong. Mga missing sabongero, sila Atong Ang, ayan, may kaso na rin. Lahat ng associated kay Duterte, mag sa online sabong man yan, mag sa Pogo, yan. Kaya pati yung sa drug war, pati yung sa mga corruption, si Diskaya sa Duterte din yan. Tingnan nyo ngayon, naiiyak na. Yan na yung mga nangyayari sa kanila, mga kabunyog, mga kababayan. Si Roque, ang daming pera. Pero ngayon, nagtatago sa Europe. Kaya, si Chavit din, Si Chavit din, tama si Rizim Oblay. Hindi naman kabuelo ng kanyang negosyo si Chavit. Ano na itong mga ng Duterte? Lahat sila may mga kaso. Si Kiko Barsaga, na-suspindi ng 2 months, tapos may mga kaso pang inciting to sedition, inciting to rebellion. Yan yung mga kinakaharap nila. Si Bantag, nagtatago. Diba? Duterte din yan. Si Arnie Tevez, mga taga-ano yan ni Duterte, nakakulong din. Si Kibuloy, nakakulong. Sino pa ba? Lahat sila. Pinagbabayaran na nila yung si Garma. Mabuti na lang pinayagan ng ICC na magtestigo si Garma. Ang matindi ngayon, yung mga tao ni Sara. Sila Attorney Zuleika Lopez, yung mag-asawang Fajarda. Yun? Actually, si Sara pwedeng hindi naman yan makakasuhan sa Sandigan Bayan at hindi rin yan makukulong kasi impeachable official yan. Pero yung mga kasamahan ni Sara, yung mga tao niya, yung mag-asawang Fajarda, Attorney Zuleika Lopez, Gina Acosta, lahat yun. Makakasuhan yun. Malversation, plunder, non-bailable lahat yun. Kaya ngayon, siguro hindi pa yan ma-aresto ngayong Pasko. Pero pagka-Pasko niyan, sa sunod na mga buwan ng Enero, lalabas na niyan ang resolution ng Ombudsman. Ready na ang mga ebidensya eh. Pati yung dalawang colonel ng yung Vice Presidential Security Group o Command. Ay, nasira yung military career nila. Dahil kay Sara. Nasasangkot sila dun sa confidential funds eh. Sila ang pagka-incas doon sa land bank ng milyon-milyong cheque, dinadala sa kanila. Si Albayalde nga, sabi nung kaibigan ko, Attorney, si Albayalde, wala na sa Angeles. Sinabi niya sa akin kung saang bansa pumunta, pero ayaw ko nang sabihin. Nung panahon ni Duterte, sila yung namamayagpag. Sila Albayalde. Yan. Kaya lahat sila ngayon, kumakaharap ng grabing problema. Itong mga tao ni Sara, naiisip na nila yan. Sila Attorney Zuleika Lopez, yung mag-asawang Fajarda, iniisip nila. Delikado tayo. Kung pasok ng 2026, maa-aresto tayo nito. Hindi, sa totoo lang.